today is from Scripture from where? Romans 8:18. Happy New Month to everyone. And ang sabi po dito sa Romans 8:18. Sabi ko dito, Roman. For I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. That's all. Say our short prayer. Yes, Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, maraming salamat po sa panibagong buhay at umaga na ito. Pinagkaloob po sa amin at sa bawat isa. Maraming salamat po sa birthday po ng aking mga kapatid na nandito. Father God, ikaw po ang mag-anoint sa akin. Anoint my lips and may anoint my lips at bigyan mo nasalita mo lang po ang sadyamay sa umaga nito, Father God. Ilagay mo po ako sa pinakababa ng paan at alagaw lang po ako lahat. Lord, bigyan mo rin po kami ng spiritual understanding na maunawaan po namin ang aming nababasa at mga pag-aralan ngayong umaga. Father God, maraming salamat po. We give all back the glory and honor and thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen. Yes, hallelujah. Okay po, ang scripture po natin ay sa Romans 8, chapter 18. Ito po ay sinulat ni Apostle Paul at ito po yung sinulat niya nung nagsasuffer po siya ng mga trials and struggle niya po sa kanyang walking at sa kanyang paglakad ng mga panahon na iyon. At dito po, pag binasa po natin itong scripture na to, syempre po, mababasa po natin dito yung mga hirap, yung mga pasakit po ni Paul. At i-compare ko po siya sa bawat pamumuhay po natin ng bawat isa, especially in my life kasi po, di ba po, minsan sa buhay po natin, di ba, meron tayong like, when we come to our struggles and problems, like yung mga malaking problema, di ba po parang hinang-hina po tayo, yung parang hindi natin kung paano natin makakayanin yung mga problema na to. And ito po nangyari po sa akin yung personal testimony ko po nung umuwi po ako ng Pilipinas. When I go home to the Philippines, I have the struggles po na bumisita po din sa namayama kong ama. Siyempre po nung una, parang nagsisecond thought, parang back and forth. Kasi parang di ba, parang yung mindset ko, there's no one there. It's just like yung walk. And then sabi nga pag sa yun yung parang struggles ko. At the same time, parang nagkaroon po ako ng parang kalungkutan, ng pighati. Alam niyo po yung parang, in an instant, parang I just felt grieving. But I know na, and then I asked the Lord, sabi ko, di ba, you have been hinili mo na ako sa ganyan bakit. So, why am I crying? Why am I sad? Ganun. Kasi hindi kasi I don't wanna be sad because parang yung point nung pagkakataon na yun kasi parang ayoko nang malungkot. I don't wanna be crying. Kasi di ba parang okay na ako maging strong. Pero pinaalalahanan ako ni Lord kasi ang dito ang sabi niya, dahil nandito pa tayo sa mundong ito, it's normal, it's sad, it's okay to be sad, di ba po, sabi ko sa mga quotes ngayon. Pero yun nga po talaga na okay lang, na kahit, kasi hindi po tayo laging strong, di ba po, lagi naman tayo pero yung mga napagdaan nating problema is normal yan talaga. Pero ang sinabi sa akin, ang tinuro sa akin dito ng ating Panginoon na despite po sa mga struggles, mga problema natin is nandyan po siya at kasama natin at ang Lord po, siya yung Diyos ng nakakaalam lahat ng nakakita, di ba? So pag yung at that moment po, nainiyak ko lang siya. And then siya po, pumunta po ako dun sa cemetery. Parang umupo lang ako doon. And then habang umiyak ako doon, kasi parang hinangina na. Kasi parang ayoko na talaga naglag yung moment ng parang memories, yung sad memories. Pero while I am sitting there, I was just praising our Lord Jesus. Sabi ko, Lord, you kasi you have made a way. Diba? You have loved us. And sobrang pagmamahal mo sa akin, ibigay mo sa amin ng yung anak na si Jesus na meron ng hope sa bawat problema na nakakaratagpuin natin, di ba po? So, yun nga po, init, pawis, luha, sipon yung nagsama. Pero at the same time, nasa harap ako ng pundo. Pero at the same time, nakatingala ako sa langit. Doon talaga alam mo yung parang nasusumbong ako. And then at the same time, naramdaman ko yung presence. I felt the presence. Ganun po talaga, no? Kahit ganun yung balungkot tayo, may problema tayo. Just, yun nga po yung call the Lord. Tawagin lang po natin yung ating Panginoon. Tapos mararamdaman po natin yung presence, yung kakaibang presence na parang peace. Malaramdaman po natin yung kakaibang kapayapaan or sa puso natin. And then, after yun nga, nagdrama-drama ako. Tumayo na ako kasi yung place parang mabigat. Parang merong dapat sa mga ganun, mabigat. Parang I'm so weak. Parang yung burden, doon sa place may burden, merong yung parang nakadaghan. So after that, tapos na ako Lord, thank you, pakakinasalamat. Thank you, ganun. Pero siya lang po talaga pinakausap ko doon. Tapos pagtayo ko po, okay na ako. Which is napakagaling talaga ng Panginoon kasi parang ang dali kanyang i-comfort. And then ayun, yun yung dinuro niya sa akin na it's okay. Kasi nandito pa tayo sa mundo na to, the struggles are normal, the pain, the suffering, and the crying time is normal. But as long as nasa puso natin siya, lagi natin siya tinatawag, siya po yung ating comforter. Like, katulad din po dito sa John 1:48, ito po yung story ni Nathaniel, kung nakakalala po kayo kay Nathaniel, ito yung John 1:48. Ito pa yung story ni Nathaniel na nakita siya ng Lord. Philip found Nathaniel and said to him, "We have found him whom Moses in the law and also the prophet wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." 46. Nathaniel said to him, "Can anything good come out of Nazareth?"
Philip said to him, Come and see. 47. Jesus saw Nathanael coming down toward him and said to him, Behold, an Israelite indeed, in whom there is need. Jesus answered him, 48. Toward him is no deceit. 48. Nathanael said to him, How do you know me? Jesus answered him, Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Di ba po, parang nakaka-touch kasi ito po yung question ni Nathanael na, How do you know me? Di ba John po sabi 1, niya, 48 to what? 45 to 48. Yeah. Ito yung question na sabi ni Nathanael, How do you know me, Lord? And then sabi ni Lord Jesus Christ, before Philip called you, I see you. So nakakakilig isipin na, ay, ang Lord, nakikita pala talaga tayo, no? Ano po, kahit, kasi yes, yung parang kilig po ako nung binasa ko po. Ito po yung katunayan na ating Diyos ay talagang nakikita po yung mga pinagdadaanan natin. Alam niya yung mga nararamdaman natin. And dito naman po sa Genesis 16, Genesis 16, chapter 16, wala po siyang verse pero yung chapter, yung buong chapter po. Ito naman po yung story ni Hagar. Di ba po, ito po yung lumaya si Hagar kasi minimistreat na siya ni Sarah, di ba po? And then, nung lumaya siya, syempre mapubuntis siya, di ba? And then, nakita siya, Genesis 16, verse 7, the angel of the Lord found her by the spring of the water in the wilderness, the spring on the way to shore. And he said, Hagar, servant of Sarai, where have you come from and where you going? She said, I am fleeing from my mistress Sarai. The angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit to her. So ito po yung and sa 13 po, pag i-continue po yung pagbasa yan until 13. So she called the Lord, so she called the name of the Lord who spoke to her, you are God of singing. Diba? Ito po yung El Roi, in Hebrew po ba yun? So, El Roi parang wow talagang, yung Panginoon natin is God of all knowing po talaga, wala pong lihim sa Kanya. Alam niya po yung mga paghihirap. At basta po tumawag lang tayo, and nandiyan lang po siya. Siya po yung laging nakaagapay po sa atin. At nararamdaman po ng ating Panginoon yung mga every emotion natin. Dahil hindi ko alam kung ano yung hindi ko po naisulat, pero ito po yung sa John, I think John 1:4 po ito. Nung ito po yung namatay si Lazarus, kung matandaan niyo po yun. And then, umiiyak na po, di ba po si Mary po ba yun? Umiiyak na po si Mary at saka yung kapatid niya po. Remind me na lang po kung yung magka-sister. And then, yan si Martha. And then, while are they crying? Meron po yung verse, Jesus also wept. Di ba parang bakit iiyak si Lord Jesus? Eh, kaya naman niyang buhayin, di ba po? So ano po pinapakita doon na ang ating pong Lord Jesus ay compassionate po sa mga nararamdaman natin. Like, kapag nararamdaman natin yung mga ganito, umiiyak din siya sa atin. Nagkakaroon din siya ng compassion. So, yun po yung ating basihan na ang Diyos po talaga natin ay buhay at totoo. Amen. Ang sabi po rin dito po sa John 16:7. John 16:7, the word of the Holy Spirit. It is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. Amen. So ano po yung sinabi natin ni Lord Jesus Christ? Siya po yung aalis na. Eh di ba po nung that time, si Lord Jesus, best friend po siya ng lahat, di ba po ng disciple, brother nga po, di ba? Father po ng mga ano, di ba po? So Jesus was like a father, a best friend, and a friend. Pero that time, aalis na siya. Pero kahit aalis na siya, anong sabi dito ni Lord Jesus Christ? So compassionate, it's for your own good. For our own good pala yung ginawa niya. Kasi ano yung sinabi niya? He will send the helper, which is our advocate, which is the Holy Spirit. So ang Holy Spirit po is always there, present anytime. So yun nga po kapag may mga struggles tayong problema, meron po tayong helper, meron po tayong katulong. Ang kailangan lang talaga natin is manalangin or tumawag po sa Kanya. Amen. And sabi rin po dito sa Joel 3:10, pag nakita niyo po, pakipasa na lang at medyo alam niyo po, alam po natin. Joel 3:10. Joel. Okay. Joel 3:10 sabi dito, with your plowshare into sword and your pruning hooks into spear. Let the weakling says, I am strong or I am warrior. Kasi po, ESV version gamit ko dito. So ano po yung ano dito na kapag mahina po tayo pala, yung ano po yung pinakamahina, yung lowest point ng buhay natin, doon pala po talaga tayo malakas. Doon pala tayo papalatagin ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Kasi di ba po, let the weak says, I am strong. So katulad nga po nung sinabi po dun sa ating main verse sa Romans 8:16, di ba po, simple dito na despite sa mga problema niya, bakit parang ang lakas-lakas niya, di ba? Kasi ayun nga po, meron pong nagpapalakas. Amen. And sabi po dito sa Psalm 46, Psalm 46, Psalm 46, 1. Psalm 46:1, God is our fortress. Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Hallelujah. Amen. Diba po? Ayan na po, nandiyan na po talaga, di ba na, sinabi po dito, as nakasulat na may present help po pala tayo, di ba? At ayun po yung talagang nakakapagpalakas sa atin kasi doon tayo papalakasin, di ba po? Amen. And sabi rin po to sa Psalm 20 verse 7.
answers, but we trust in the name of the Lord our God. Amen. So, ang sabi po rin dyan, kailangan po talaga natin magtira sa ating Panginoon, sa pangalan po ng ating, sa pangalan po ng ating Diyos. Amen. So, ayun po, puro yan, God is our strength. So, kapag meron po tayong mga pinapagdaanan, huwag po natin kalimutan na meron po tayong present help. At malapit na po ako matapos. Dito naman po sa Isaiah 9, chapter 6. Lakas po. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hallelujah. Amen. So, ayan na po eh. Parang hindi lang to isa, hindi lang dalawa. Di ba po? Parang apat pa to eh. Parang 4 in 1 yung lahat. Di ba? Saan pa po tayo? Meron na po tayong Wonderful Counselor. Wonderful Counselor kasi siya po yung nagko-comfort sa atin kapag may mga problema tayo, lalo pag nasa lowest point na tayo ng ating buhay. Di ba po? And an Everlasting Father, siya po yung nag-guide po, yung parang, di ba po, nag-guide sa atin. And Prince of Peace, dahil siya po yung pinagmumulan ng ating kapayapaan. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya po dito sinabi po dito sa James 1, verse 2 to 4. 2 to 4. Sabi po dito, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know the testing of faith produce steadfast. So ano po sinasabi ni Apostle James? Ang sabi niya po dito, kapag may problema pala tayo, imbis na maging depressed po tayo, dapat mas doon pala na na maging magbunyi tayo or magsaya, di ba po? Kasi ayun is testing of faith. And after nung pag-test is parang merong kasunod na magandang bagay. Basta yun na po, mag-islan po talaga tayo at pasalamatan or give joy kahit di ba po sa mga so talagang problema natin na parang wala nang kalusutan. Pray lang po, di ba po? Like yung ginawa ko po na di ba parang sobrang lungkot ko talaga ng time, hindi ko alam bakit parang ako nagkaroon ng depression noon. Pero isa lang po talaga yung tinawag ko na parang Lord na palakasin mo nga ako, ayoko kasi ng ganito. Parang ganun po yung gagawin natin kasi minsan akala natin okay, ayoko maging masaya, ayoko maging malungkot, di ba po? Pero it's okay. Kasi we are still human, meron pa po tayong katawan dito. Normal pa po yung mga emotion na ganyan. At hindi naman po, being a Christian, it doesn't mean na we are always strong, di ba po? Kasi may time talaga na mauubos. Di ba po? Pero as long as na bumabalik tayo sa right source natin, siya po yung magpupuno ulit sa atin. And then yung cycle no, is tayo rin yung parang magpupuno or mag-share ng ating comfort sa iba. Amen? Amen. Okay, ang ating conclusion po dito is Ephesians 6:9. Ephesians 6:9, ang sabi po dito. Ay, sorry po. Ephesians 6:10 pala, sorry po. The whole armor of God. Ang sabi dito, 10. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the scheme of the devil. Amen. Hallelujah. So, ang sinasabi niya po dito, ilagay po natin suotin yung armor of God. Ano po yung armor of God? Yung ating Bible po at yung ating prayer na kahit ano pong problema, kahit super galit na tayo sa mga kapitbahay natin, kahit nahasapan tayo, kahit nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng mahal sa buhay, ang palagi po natin susuotin yung armor of God, which is yung Bible at yung ating panalangin. At ang Diyos po ang ating magagabay po sa atin sa bawat araw hanggang tayo nabubuhay. Yun lang po at maraming salamat po at sa Diyos po ang pabuhay natin. God bless you all po. Share po kayo. What's the heading of the topic? What is the The heading of the topic is God is our strength in every struggles, in every problems, coping and faith, and always remember that our God is a wonderful counselor and Prince of Peace. So, sorry Sister Caroline, I should speak the whole English, but my English is broken. It's complicated. But I know at the Spirit guide you. So, okay na po. Tayo na kayo. Okay, kantahin po natin.